achievements, milestones, and future directions of our beloved school, here is our visionary and dedicated school principal, Dr. Janice A. Palara. Let's give her a round of applause. Hello po. Wait lang. Mamalaki po ang ihatid sa inyo ang ikalawang State of the School Address ng ating mahal na Esteban Abada Elementary School. Sa nakalipas na taon, ang lahat ng ating programa at gawain ay nakabatay sa ating Enhanced School Improvement Plan o ESIP 2025-2028. Ang planong ito ay nakaangkla sa ating bisyon na maging isang paaralang nakatuon sa mag-aaral, inklusibo at matatag, kung saan ang bawat bata ay nabibigyan ng pagkakataong maabot ang kanyang buong potensyal. Gabay din dito ang ating misyon na magbigay ng dekalidad, makabuluhan at makataong edukasyon sa isang ligtas at maayos na kapaligiran at makikita ang mga ito sa goals ng ating paaralan. Ipapakita natin ang mga nagawa ng hakbangin ng paaralan para mabigyang tugon ang bawat priority areas na batay sa goals ng Department of Education, NCR at SDO Quezon City. Number 1, keep school-age children in school. Improve foundational skills, capacitate school heads and teachers, ensure learner-centered environment, and strengthen governance. Sa ilalim ng unang priority area na panatilihin sa paaralan ang mga batang nasa tamang edad, nakita natin ang hamon ng pagbaba ng enrollment at pagtaas ng dropout dahil sa paglipat ng tirahan at problemang pampamilya. Bilang tugon, ipinatupad natin ang Project Stop and Hide. Nagsagawa tayo ng information campaign sa komunidad at maagang nagpalista ng mga mag-aaral sa pangunguna ng ating kinder at grade 1 teachers. Nakatulong din ng malaki ang libreng PE uniform para sa kindergarten mula sa Barangay Veterans Village sa pangunguna ni Kapitana Joy Landini. Maraming salamat po. Nagsagawa rin tayo ng child mapping, symposium para sa mga magulang at mag-aaral sa tulong ng School Guidance Office at BCPC. Pati na home visitation na isinasagawa ng ating mga guro at mga gawaing pampalakasan at pansinin upang higit na mahikayat ang mga bata na manatili sa paaralan. Sa ikalawang priority area, na pagpapabuti ng pagbasa at pagbibilang, kinikilala natin ang mataas na bilang ng emergent readers at mababang antas ng kasanayan sa numeracy. Dahil dito, ipinatupad natin ang Project Para Reading and Spend. Nagkaroon ng digital classes at mga programang tulad ng chalkboard program para sa numeracy. Isinama din natin ang literacy at numeracy sa lahat ng asignatura. Upang higit na mapataas ang resulta sa national assessments tulad ng NAT at ELNA, ilulunsad pa lang po ito ang Project C kung saan nagsasagawa ng navigation, reteaching ng list master skills at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang sa pamamagitan ng regular na conference. Sa kabila ng mga hamon, ipinagmamalaki naman natin may mga mag-aaral tayo nagkamit ng parangal sa district, division, national at international competitions. Sa ikatlong priority area na pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro at school head, nagsagawa tayo ng masusing needs assessment. Sa pamamagitan ng Project Self-Care, nagkaroon ng mga targeted trainings.
lab sessions, coaching at mentoring na isinasagawa ng ating mga taluguro. Bagamat nasa unang taon pa lamang tayo ng implementasyon ng ating SIP, patuloy nating pinaplano ang mas marami pang pagsasanay upang lalo pang mapahusay ang ating mga guro. Sa ikaapat na priority na pagtiyak ng learner-centered environment, nakita natin ang pangangailangan palakasin ang child protection at inclusive education. Sa pamamagitan ng Project CARE, binubuo na ang ating school handbook kasama ang ating Child Protection Policy Committee na ating nang gagamitin sa susunod na taon. Nagsagawa din tayo ng mga seminar para sa mga magulang at mag-aaral at pinalakas ang anti-bullying campaign sa tulong po ng ating SELG. Naging hamon din ang mga maraming suspensyon ng klase dulot ng kalamidad sa mga nakaraang school year. Kaya naman isinasagawa din ang Project STADM. Naging mas handa ang ating mga guro sa pagbibigay ng asynchronous activities upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto. Kasabay dito ang patuloy pa rin ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan tulad ng DRRM activities, feeding program, WINS activities at gulayan sa paaralan. Sa ikalimang priority area na pagpapalakas ng pamamahala, kinikilala natin ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga magulang at stakeholders. Sa pamamagitan ng Project E-Partners, pinalakas natin ang PTA, nagsagawa ng State of the School Address, gawad pangal at regular na parent-teacher conferences. Lubos po kami nagpapasalamat sa ating mga katuwang na stakeholders. Maraming salamat sa ating mga partners na patuloy na tumutulong sa atin. Barangay Veterans Village, at mga kagawad, SK Council, Batch 1972 at 1965, Walter Mart, Human Rights Expressions, McDonald's, si Kuya Bong, Mason New Zealand 122, One Pilipinas, SPTA and HRPTA officers at maraming pang iba. Sa ilalim naman ng Project Hopeful, patuloy natin iniuugnay ang performance ng guro sa aktual na resulta ng mga mag-aaral sa pamamagitan po ito ng instructional supervision, classroom observation, collaborative learning, coaching at mentoring. Layunin natin masiguro na ang kalidad ng pagtuturo ay tunay na nakikita sa pag-unlad ng ating mga mag-aaral. Sa kabuuan, ang taong ito ay puno ng hamon, ngunit mas higit na puno ng tagumpay at pag-asa. Hindi man natin makamit ang lahat ng sabay-sabay, malinaw na tayo ay tuloy na umakapante. Sa susunod na taon, inaasahan ko po ang patuloy ninyong pagsuporta at pakikiisa upang lalo po natin na isakatuparan ang ating mga plano at layunin. Abante na babans tayo ay mga kampiyon sa edukasyon, patuloy na umaangat at sumusulong para sa kinabukasan ng ating mga aaral. Maraming salamat po sa inyong tiwala at pakikipagtulungan. Ako po si Janice A. Patalat ng Esteban Abada Elementary School. Mabuhay po tayo.